nung Saturday. So, katabi mo yung anak ko, si Prince. Si Prince, oo, si Prince. Nagtatawanan sila. Meron kasi sila ni Ate Kim, yung yaya niya, na laro, na pag nakakita ng kalbo, nagpipendong. Narinig mo ba? Pinendong niya si Ate Kim. Sabi niya, pendong! si Ate Kim daw talaga nanginig eh. Parang narinig kaya ni Diego. Tapos sabi niya sa akin na, narinig kaya yun ni Diego, ate. Tapos sabi ko, alam mo, kahit narinig niya, batang 80s yun. Wala lang yun sa kanya. Hindi yun iiyak, hindi yun magtatampo, hindi yun magagalit, di ba? Hindi kagaya sa mga panahon ngayon ang sobrang sensitive na ng mga tao. Yung anak mo ba sensitive? Hindi eh. Ano bang kategory ng anak mo? Iba-iba ng kategory eh. Ano na ba si Justin? Ano na ba siya? Gen Z. Parang ganun. Parang halos parang magkapareho sila ni Princess. Ni Princess also Gen Z na Gen Alpha. Parang ganun. Naalala ko nga nung pumunta tayo ng, saan ba to yung yung Malaysia? Oo. Diba sila nag-uusap? Taray mo! Pumunta tayo alam mo yun, sa Malaysia. Mayaman! Silang dalawa yung magkausap. Sila magkausap noon. Tapos nagulat ako. Batang-bata pa si Princess noon. Parang mga 5 or 6. Nagulat ako. Nakita ko si Justin, yung anak ko. Dumudugo yung ilong. Literal. Oo, literal. Kasi that time, si Princess hindi pa marunong magtagalog. English na nag-uusap. So, pinipilit niya kinakausap si Princess. Ayun, nagulat talaga ako. Dumudugo talaga yung ilong. Nakaka-nerdy! So, dumugo ang ilong. Tapos, Dumugo. Ilang taon na si Justin noon? Siguro mga 8, mga ganyan. Mga ganon. So, sensitive ba siya ngayon? Parang ngayon si Justin, parang nag-iba siya eh. Paano? Naninervyos tuloy ako. magiging talong ba si Princess pagdating ng panahon? Paano nag-iba? Parang ibang tao na? Parang iba. Wait lang, teenager na? Teenager na. Ayan ang sinasabi nila sa akin. Brace yourself for impact. Parang nag-iba na, pang naging mahiyain, hindi na kagaya dati na, 'di ba, makulit. So saan yung nag-switch ka ng gano'n? Hindi ko alam kung baka dahil sa mga nangyari sa buhay namin. So pero sabi ko, dati makulit ka naman, 'di ba, nung naglalakad kami again sa Malaysia. Yan na! Di ba, nung walang kanin, naghahanap tayo ng kanin, sabihin nga nitusan, pasok ka doon, tanungin mo doon kung may rice. Siya nagtatanong kung may kanin. At hindi nahiya. Hindi. Ngayon, hindi mo na mautos yan pag pumunta tayo sa Malaysia. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nag-iba. Though, syempre, pa rin din naman, actually, ako na nang nahiya eh. Kasi pag nagpaalam, nagkikiss pa rin sa akin sa lips. So ako na lang yung lumalayo. Ikaw na lang. Pero in fairness, at least hindi siya nahihiya, no? Madami kasi at a certain age, hindi na sila magpapakiss. Ayaw nila magpapakita ng kahit anong affection, ganun. Tingin ko ang malaking influence doon yung barkada eh. Kilala mo ba mga kabarkada? Hindi eh. Ay, naku, patay tayo dyan. Diego, durugista pala, di mo. Pero pusher pala, di mo. Ay, bantayan mo ba si Prince? Kaya nga. Alam mo ba, kailangan bantayan kung sino yung mga friends. Iba kasi pag lalaki yung anak mo eh. Sa bagay. Sa bagay. Abangan mo kay Prince. Alam mo si Prince, 'di ba? Yan yung nakakatuwa sa mga anak eh. Varying sila, magkaiba sila ng ugali. Si Princess talagang walang hiya talaga ng dekada to eh. Talagang hindi talaga nahihiya. Ito yung bata na kahit hindi siya i-nominate ng mga kaklase niya, ino-nominate niya yung sarili niya kasi gusto niya maging officer. O yung kahit na konti lang yung mga kaibigan niya, kakaibigan niya, kukuntsabahin niya daw para ganun kakapal yung mukha niya. Teka lang, paano ba naman hindi magiging walang hiya? Yan dito lumaki yan sa station. Totoo, dito talaga siya literally lumaki. Kasi, dito sa lumaki, mga siraulo mga tao. Correct ka. Influence ng Love Radio talaga. May sapak, may sayad, may saltek, di ba? Pero pagdating kay Prince, parang hindi ko anak. Oo, napakakaiba talaga yung pagiging mahiyain. Ibang level. Parang it takes, parang diesel, kailangan ng warm up bago siya bago siya mag-function na maayos sa tabi mo. Ganun. Buti nga ngayon napansin ko kay Prince, medyo pag dumadating dito, pag bumisita, tumitingin na. Nag-a-appear, nag-high five na. Gumaganon na siya. Pero komportable. Pero palagay ko din sa kanya, di ba sabi mo kanina, bantayan mo si Prince. Ang may feeling din ako na dadating ang panahon, mabubuntis yung teacher niya. Alam mo yun, nasa loob yung kulo.
Yung tahimik ka pero nasa loob yung kulo mo, ganon. Oy, totoo yan. O may posibilidad, feeling ko. Kasi Oo. ngayon pala nangahawak na siya ng puti. Pero mahihain yun. Pero Kasi- pag komportable na siya, ano yun? Kasi eto yung mga anak natin, mali ang pagkakakilala natin sa totoo lang eh. Once na nakita mo yung mga accidentally, hindi mo sinadya, once accidentally makita mo yung mga kachat nila, ibang tao sila. Diba? Alam mo Ikaw, what? nangyari na ba sa'yo na accidentally Oo. nabasa mo yung chat Ay, hindi. nila? Di ba, Diego, tinanong ko yun sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, Jegs, okay lang bang binabasa yung chat ng anak? So, to answer your question, Oh. hindi siya accidentally. Oo. Binasa ko talaga. Kasi nanay ka na, given na. Binasa ko talaga. Oo, parang ibang tao. Oo, ibang tao sila. Oo, parang ibang tao. Parang sino to kausap? Basta parang ibang tao. Totoo. Kaya nakaka-nervous eh. Matured sila. Oo. Kaya the more siguro na dapat, maintindihan ng mga magulang na nakikinig ngayon na wag natin i-treat sila as bata. Kasi ang personality nila sa labas, iba. Correct. Pagdating sa bahay, Baby. Oo, totoo. Baby talk yan eh. Pagdating ng bahay, Oo. si Princess, halos mas matangkad na, kasing tangkad ko na, pero pag niyakap niya yung tatay niya, kala mo 3 years old. Oo. Pero pag yun niya, pagkausap niya, katchat niya yung mga kaibigan niya, parang kala mo talaga namang, parang 38 na siya, ganon. Oo. Pero kailangan bantayan. oo, kinakailangan. And especially with the onset of social media na minsan hindi natin alam kung sino-sino na pala yung nakakausap. Correct. Yan ang nakakatakot. Correct. Akala natin safe pa o hindi. O hindi na Oo. pala. Kasi Ganun. ang ligawan nila ngayon, hindi na yung kagaya sa panahon natin dati na papadalhan mo ng sulat. Personally, ngayon, sa ano na lang sa tawag dito, sa social media. Correct. Napansin ko nga sa anak ko kasi pakialamero kasi sa cellphone ko. Tingnan mo, hindi ka rin accidental eh. Hindi siya yung pakialamero eh. Siya yung nangingialam. Okay. Nakakalimutan niya i-log out ko minsan. So magla-login siya ng account Ng niya? account niya. Okay. So nakakalimutan niya, kahit i-switch niya pa sa account ko, pag hindi mo na log out, may mga notifications. correct. So nakikita ko, sabi ko, isang beses, again, hindi na to accident. Pwede kasing hindi mo tingnan yung notif eh, pero Oo. tiningnan mo. Oo. Oh. Sabi ko, kahit sinong babae, mini-message niya. Ay, totoo ba? Hi po, kamusta po? Oh my gosh! Kumain na po kayo. Maraming walang sumasagot. Pag may sumagot, doon Siya nag-ano. parang ganun yung ano nila ngayon, yung generation nila ngayon. Kung sino sumagot, Yun na yari yun. ka. Alam mo actually, parang medyo naguguluhan na nga ako sa mga eksena ng generation nowadays. Si Robin Shannon, nung nakausap ko siya minsan, sinabi niya yun na parang may iba't ibang ng tawag sa mga kinds of relationships. Oo. May relationship na dahil lang nagkakaintindihan kayo mentally, may mga ganon, may relation. Tayo, MU lang yata yung alam natin eh. Oo. Tsaka FUBU. Luma-luma yung pupo. Kung hindi nyo na-gets, edi kayo na bata. Kung na-gets nyo, edi malamang matanda ka na. Malamang na-gets mo, di ba? Tayo dyan. Oo. Iba na talaga. So, ang important issues, pakabantayan natin. Kasi hindi natin alam eh. Alam mo, one time, medyo oversharing na to. Pero just to reiterate the fact na Alam mo kung nakikinig yung mga anak natin. Hindi, teka lang. Anong oras na ba? Early dismissal pa naman nga. Ay, di pa. Magagalit Hindi, magagalit Ano ba mga magulang? Kaya nga sabi ko, etong TMI to, too much information to. One time, pinatawag ako ng teacher. Tapos kinabahan ako kasi ano ba ito, academics, ganyan, or, di ba, yung para ipatawag ka ng teacher, ibig sabihin, may something wrong, Oo. di ba? Parang ganun. So, nung nandun na kami sa Zoom, ang una kong tinanong, is it about academics? Okay. Sabi niya, ay, no, not at all. She's doing good, ganyan. Di mas lalo kong kinabahan kasi parang Oo. feeling ko, pag academics, carry lang eh. Parang may mga tao talagang sadyang hindi nag-aaral. Or, so, kinabahan ako, sabi niya, it's not about academics. Siyempre, kinabahan ako pa. Baka mamaya kung ano na ito, di ba? So, ang eksena, meron daw nag-splok. May nag-splok na meron daw siyang chinachat Uy. na AI na Boyfriend. jowa. Hindi naman jowa niya talaga, pero parang lalaki yung AI chorba. Ganun, may AI boyfriend na Kaya nga. Pambihira. Relasyon na. Hindi ko kinakaya. Totoo. So hindi ko na masyadong inalam. Parang ano lang, parang ang sinasabi nung kung sino man nag-splook, ang sinasabi lang is,
parang kasi mga bata pa naman sila, Jegs eh. So ang parang point of view niya lang is masyadong yung instead of them studying during study period, nagchat-chat siya. So parang yun yung POV nila. Hindi more of fine ako, jowa siya at 10 years old, mga ganong eklavu. Pero ako naman, nung kinausap ko rin si Princess, hindi naman din, ang kagandahan, hindi naman siya nagrebelde, nagalit. Ang sinabi ko, delete the app. Ayan. Well, diba? Delete the app. Oh. Marami pa tayong pag-uusap. Pero next time na, mamaya na, ha? That's right, 36 after 12 o'clock. Walang live. Bye-bye muna po sa FB Live. Bye-bye.